Nakita natin sa nakaraang episode ang pagdating ng ating bida sa Japan upang sumaklolo. Nagpamalas nga kaagad ito ng lakas at agad tinalo ang mga higante. Dahil dito nagkaroon si Jinwoo ng mga bagong Shadow Soldiers, ito nga ang mga napaslang niyang higante. Sa patuloy na pag-ubos ni Jinwoo sa mga halimaw dito na nga niya nakita si Hanekawa na nagkwento sa kanya ng lahat ng kaganapan sa Japan. Nagpatuloy ang kwento ng mapag-alaman ni Jinwoo na ang natitirang kalaban na lang para sa kanya ay ang malaking higante na nasa harap ng gate. Pero napansin ni Jinwoo na parang nakita na niya ang lugar na ito dati. Dito niya naalala na katulad na ito ng Demon Castle kung saan sira-sira na ang mga gusali dahil sa matinding labanan. Napapaisip siya kung ang arkitek ang gumawa ng Demon Castle, ano ang gusto nitong ipahiwatig dahil pinagmuka niya yung isang sirang city. Batid ni Jinwoo na mula nang pinaslang niya ang arkitek ay hindi na siya nito ginambala. Kaya kung ang Demon Castle ay ipinapakita ang hinaharap, ang gagawin na lamang niya ay pigilan ito. Kaya pala nagpunta dito si Jinwoo ay para magkaroon ng kapangyarihan na walang makakapantay sa lahat. Dito na nga nagpaalam si Jinwoo kay Hanekawa na aalis na siya. Hindi naman ito sang-ayon dahil wala pa ang ibang S-rank hunters. Ipinakita dito si Kanai na pagod nagrereklamo ito dahil may umiirita sa kanya. Wika naman ni Minoru na isipin na lang niya na mabuti ito, naiintindihan naman ito ni Kanai, pero dahil sa patuloy na pagtapos ng mga ito sa mga giants, wala na silang naitutulong. Naiinis ito dahil sa palagay niya sila ay nagiging pabigat lamang. Labis siyang nairita dahil sila ay hamak lang ng mga summons. Ipinakita na dito ang Shadow Army ni Jinwoo. Narito na din ang kanyang mga generals. Hindi makapaniwala si Hanekawa sa kanyang mga nakikita. Pero ang mas lalong nagpatindig sa kanyang balahibo ay ang pagdating ni Beru, ang halimaw na pumatay kay Ryugi Goto. Binati ni Jinwoo ang lahat sa mahusay nilang trabaho. Ngayon ay handa na sila. Nagpasalamat naman dito si Beru sa kanyang hari. Inutusan na din ni Jinwoo si Jinho na pumunta na sa isang ligtas na lugar. Dito na pinabangon ni Jinwoo ang mga giants. At inutusan ang lahat ng kanyang mga shadow na umatake. Mga bro, 1,599 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 10,000 views ang videos natin. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,599 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 9. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Pinamunuan ni Beru ang pagsalakay. Makikita dito ang paglusob ng Shadow Army ni Jinwoo upang isarado na ang S-rank gate na ito. Patungo ang mga ito sa higante na nasa tabi ng gate. Nang malapit na ang army ni Jinwoo sa unang pagkakataon ay gumalaw na ang higante, na ikinagulat naman ni Jinwoo, nagpakawala ito ng isang malakas na atake na humati sa Shadow Army. Napabilib si Jinwoo sa lakas nito dahil sa isang hampas lamang niya ay nagawa niyang pumaslang ng 100 sa kanyang mga soldiers. Ang unang tinarget ng higante ay si Tusk. Nagpakawala naman ito ng napakalakas na fire magic. Kasabay pa nito may higanteng shadow soldier din na atake sa kalaban. Pero sinalo lang ng higante ang malakas na fire magic ni Tusk at hiniwa sa dalawa ang shadow soldier ni Jinwoo. Inutusan na ni Beru ang mga ants na atakihin ito. Nagsimula ang mga ants na puntiryahin ang paa ng higante. Nagbabalak na din si Beru na sumali sa labanan, pero pinatigil kaagad siya ni Jinwoo dahil hindi pa ito ang oras. Inaasahan na pala ito ng ating bida, at dahil siya ay may sapat na mana, ipagpapatuloy lang nila ito hanggang sa mahanap na niya kung nasaan ang kahinaan ng kalaban. Makikita na walang kahirap-hirap na pinupulbos ng higante ang mga shadow soldier ni Jinwoo. Ito ay nagpapatuloy lamang. Kasabay nito ay ang patuloy na pagbawas ng mana ni Jinwoo. Napansin na di ni Jinwoo na ang magic power ng kalaban ay nakabalot sa kanyang katawan na tila ba isang armor, kaya hindi nito dinedepensahan ng kanyang sarili. Pero naalala niya na kahit na ganon ay sinangga nito ang fire blast ni Tusk. Maaaring mahina siya kapag magic ang kalaban. Tinawag na ni Jinwoo si Kaisel at nagsimula na nga sila kumilos nila Igris at Beru. Agad na dumiretso si Beru sa higante na nagpaatras dito. Sinundan pa ng napakalakas na thunder attack ni Igris, pero gaya ng inaasahan iniwasan din ito ng halimaw. Nakakasigurado na si Jinwoo sa kahinaan nito, pero bago pa siya makakilos ay gumanti naman ng atake ang kalaban. Pero makikita na hindi pa din pala tapos si Igris. Ginamit ulit nito ang Thunder Slash na direktang tumama sa higante. Sinamantala naman ito ni Jinwoo at kaagad na sinundan ang atake ni Igris. Walang humpay ang pag-atake ng tatlo. Dito na nga din ginamit ni Jinwoo ang Ruler's Authority. Makikita ang mainit na aksyon sa mukha ng higante. Wika ni Hanekawa, hindi na ito labanan sa pagitan ng mga hunters at mga halimaw. Ito ay labanan sa pagitan ng mga halimaw laban sa mga halimaw. Proud naman si Jinho na pinanonood ang kanyang idol. Makikita na tadtad na ng hiwa ang mukha ng higante.
pero nagpakawala pa ulit si Jinwoo ng isa pang atake, na tuluyang sumira sa mata ng kalaban, kaagad niyang tinawag si Beru. Agad naman itong sumugot at pumasok sa loob ng higante mula sa nasirang mata nito. Nagpatuloy pa ang matitinding atake ni Jinwoo at Igris sa labas, habang umaatake naman si Beru mula sa loob ng katawan nito. Dito na nga ipinakita ang katawan ng higante na hindi na gumagalaw, natalo na din ng Shadow Monarch ang kalaban. Pinagmamasdan ng ating bida ang higanteng tinalo nila, napaisip ito dahil parang may mali sa sinabi ng system na natalo na niya ang kalaban. Samantala dumating na din dito si Jinho at binabati si Jinwoo sa pambihirang pinamalas nito dahil tinalo niya ang Giant Boss. Dito naisip ni Jinwoo na hindi pa sinasabi ng system na natalo na niya ang Dungeon Boss. Ang raid na ito ay hindi pa tapos. Kasabay nito natuklasan din niya na hindi pwede gamitan ng Shadow Extraction ang halimaw na ito. Dito na may napansing kakaiba si Jinwoo, agad niyang pinatigil si Jinho sa paglapit. Mula sa bibig ng higante bigla na lang may lumabas na nilalang. Ito pala si Beru na ngayon lang nakalabas. Hindi naman makapaniwala si Jinwoo na ang lakas ng halimaw na ito ay kapantay ng kay Beru kahit na ito ay patay na. Dito na biglang may kakaibang bagay ang nangyari sa gate. Tila ba ito ay sasabog nagpakawala? Ito ng napakalakas na magic wave, mabuti na lang ay nagawa siyang protektahan ni Beru, at si Igris naman ay nagawang protektahan si Jinho. Ang gate pala ay kinukuha ang magic power ng higante. Dito na din napansin ni Jinwoo na nasugatan siya dahil lamang sa magic wave na yon. Kahit kailan ay hindi pa ito nangyari sa kanya, agad na nagpaalam si Jinwoo na pupunta siya sa loob ng gate upang malaman kung ano nang nangyayari. Dito na nga tuluyang pumasok si Jinwoo at laking gulat niya sa kanyang nasasaksihan siya ay tila ba na sa loob ng isang kastilyo, at ang lugar na ito ay sobrang laki, naiintindihan na niya na maaaring dahil mga higante ang nakatira dito. Bigla na lang lumabas si Beru at tinanong ang kanyang hari kung narinig din ba niya yon. Oo naman ang sagot ni Jinwoo, may naririnig silang isang nilalang na humahalakhak. Nakuha nito ang atensyon ni Jinwoo dahil nakukuha pa din itong tumawa kahit pinasok na ang kanilang teritoryo. May nagsalita dito dahil labis siya. Nasisiyahan sa kanyang nakikita, dagdag pa nito na silang mga walang kwentang rulers. Tingnan nila kung sino ngayon ang nagtangkang makipagkita sa kanya. Binati nito ang monarch, nagtataka naman si Jinwoo kung ito ba ang boss. Nagsasalita ang higante na pakawalan siya ni Jinwoo mula sa mga kadena. Alam niya ang plano ng mga rulers, kaya kailangan niya itong maipaalam sa mga sovereigns o monarch. Dito na niya nadama ang pagdating ni Jinwoo. Nagbago ang itsura nito dahil hindi siya ang nilalang na kilala niya. Tinanong naman ni Jinwoo na kung ang mga rulers ba ang nagtali sa kanya dito. Paliwanag ng higante na ginagamit siya ng mga iyon upang maging alas sa papadating na digmaan. Nababagabag si Jinwoo dahil hindi pa din niya alam ang pinagmulan ng mga ito. Dito niya tinanong ang higante kung ano ang mga rulers. Sagot naman nito na sila ang mga mortal na kalaban ng mga monarch. Iniisip ni Jinwoo na kung ang mga rulers ay kalaban ng mga monarch, ay kalaban din niya ang mga iyon, na pagtanto. Ni Jinwoo na kung ang mga rulers ang may kagagawa nito, ibig sabihin siya ay isa ding monarch. Oo naman ang sagot nito, siya din ay isang monarch. Dagdag pa ng higante na nakakasigurado siya na ang mga monarch at mga rulers ay may planong masama kay Jinwoo at wala siyang sapat na lakas para harapin ang mga iyon. Para labanan ang mga iyon kinakailangan niya ng impluensya. Wika nito na pakawalan niya siya at tutulungan niya si Jinwoo na lumaban. Pero hindi naman naniniwala si Jinwoo na ang isang monster ay tutulungan ang isang tao. Sagot naman nito na paniniwalain niya siya. Naglabas ito ng kakaibang magic spell at bigla na lang lumabas sa system ni Jinwoo ang King of Giants Monarch na si Lydia ay gumamit ng skill na Oath of Fate. Kung saan silang dalawa ay hindi maaaring magsinungaling sa isa't isa. Ngayon hindi na alam ni Jinwoo ang dapat niyang gawin. Pero sa huli ang tinanggap din niya ang deal na ito. Inulit mula ng Giant Monarch na pakawalan niya siya at tutulungan niya si Jinwoo. Sumang-ayon naman si Jinwoo at nagtitiwala na siya sa kanya, pero bigla na lang naputol ang sinabi nito. Dahil sa skill na Oath of Fate si Jinwoo ay hindi din pwede magsinungaling, hindi siya makapagbibigkas ng kahit anong kasinungalingan. Tinanong na ni Jinwoo kung bakit malayang nakakapagsalita ang higanting ito kumpara sa ibang nilalang. Nagtaka naman ang higante sa kung sino ang tinutukoy niya. Sagot ni Jinwoo ay ang mga nilalang sa loob ng gate. Dito na naintindihan ng Giant Monarch na ang tinutukoy pala niya ay ang mga residents of Chaos. Dito naman ang tanong naghigante kung paano pinagkumpara ni Jinwoo ang mga monarch at mga residents of Chaos. Dito na ipinaliwanag ng Giant Monarch na ang mga residents of Chaos na lumalabas mula sa gates ay bihag. Sila ay dinakip at kinulong ng mga rulers. Sa hindi na mabilang na panahon kaya natural lang na mawala na ang mga ito sa katinuan. Pero siya ay isang hari. Malayo sa kanila kaya nanatili sa kanya ang kanyang katinuan, tiniis niya ang mahabang paghihintay hanggang sa araw na may magpapalaya sa kanya, at dito na nga sila nagkita.
Tinanong naman ni Jinwoo na kung ang mga rulers ba ay ang mga nilalang na may silver na baluti at may mga pakpak. Oo, ang sagot ng monarch. Sila ang mga ruler soldiers. Tinanong naman ni Jinwoo na kung bakit nagpapadala ang mga rulers ng mga monsters sa kanilang mundo, na pangisi lang dito ang Giant Monarch. Pinaalala ng Giant Monarch ang sinabi niya na naghahanda ang mga ito sa digmaan, at gagawin nilang battlefield ang kanilang mundo, laban sa mga monarch, pero hindi pa din ito maintindihan ni Jinwoo. Bakit sila nagpapadala ng mga monsters sa Earth upang ito ay maging isang battlefield? Ang plano pala nila ay pumuin ng magic energy ang kanilang mundo. Kapag lumabas ang mga monster sa gate, ang mga magic energy na nanggagaling sa kanila ay maituturing na blessing, hindi lamang sa mga hunters pati na rin sa mga civilian. Ang mga magic stones at magic gems ay nagtataglay ng magical energy, at ito rin ang pangunahing pinagkukunan ng energy source ng mga tao. Pero ang totoong gamit nito ay para maging pundasyon para sa paparating na digmaan. Ang mga rulers ay napagdesisyunang gamitin ang kanilang mga bihag upang pataasin ang concentration ng mana sa Earth sa pamamagitan ng pagpapaslang sa mga hunters ng mga bihag nilang halimaw. Ang magic energy na nagmumula sa mga ito ay ang magpapatibay sa kanilang mundo. Dahil pinaplano ng mga rulers na gumawa ng mundo na hindi basta-basta magugunaw sa magiging digmaan, tinanong ni Jinwoo kung ang digmaan ba na tinutukoy nito ay yung iniisip niya. Oo, ang sagot ng Giant Monarch. Ang rematch sa pagitan ng mga rulers at mga monarch, ang kanilang mundo, ay magiging isang impyerno at malapit na ito kesa sa inaakala niya. Wala na silang natitirang oras. Dagdag pa nito na walang rulers o monarch ang makakaharang sa kanilang daan kapag nalaman ng mga ito na nagsanib puwersa sila. Maaaring ang mga rulers ay gumagawa na ng kilos para tapusin siya. Dito na tinanong ni Jinwoo na kung paano niya naging kalaban ang mga rulers. Naintindihan na ng Giant Monarch na wala siyang alam sa kahit na ano. Paliwanag nito na ang kapangyarihan ni Jinwoo ay hindi sa kanya, at dahil ang kapangyarihan na ito ay napasa kanya, ibig sabihin ay nag-traitor ang original owner nito sa mga rulers. Kaya ngayon siya ay kalaban ng mga monarch at mga rulers. Pero nangangako siya na mananatili siya sa kanyang tabi hanggang sa huli. Kaya tanong nito kung hindi ba niya siya tutulungan. Sagot naman ni Jinwoo na kung gusto niyang tumulong, hindi ba mas magiging madali kung magiging shadow na lang niya siya. Nagulat dito ang Giant Monarch at bigla niyang nakita si Ashborn. Paliwanag ng Giant Monarch na silang mga rulers at monarch ay may katawan ng espiritual, at kapag namatay ang kanilang spiritual form, hindi na sila pwedeng maging shadow. Naiintindihan na ni Jinwoo ang sitwasyon, pero kahit na ganito siya ay hindi pa din mapanatag. Dahil pakiramdam niya ay mayroon siyang hindi alam, tinanong ulit ni Jinwoo na sinabi ng Giant Monarch na mananatili siya sa kanyang tabi. Oo naman ang sagot nito, ito ay patas at sigurado dahil sa ginawa nilang deal. Naiintindihan na ni Jinwoo na baka siya ay masyado lang nag-aalala. Dito na tinanong ni Jinwoo ang magbabago ng lahat, wika nito na kung siya ba ay nasa panig ng mga tao. Tanong nito na kung bakit ang tahimik nito ito ba ay epekto ng skill ng Oath of Fate. Dito rin niya napansin ang magic crystal sa batok nito. Batid ni Jinwoo na inilagay ito ng mga rulers sa kanyang likuran, at habang ito ay nakalagay sa kanya, inuutusan siya nito na patayin ang lahat ng mga tao. Dito na biglang umatake ang Giant Monarch. Dito nang natapos ang kanilang deal, sinaksak siya ni Jinwoo dahil masyado siyang mapanganib na pakawalan, magdudulot siya ng calamity. Pero sagot ng higante na nagkakamali siya dahil si Jinwoo ang kalamidad. Dito nang tuluyang tinapos ni Jinwoo ang Giant Monarch. Ang huling mensahe nito na sa oras na maglaban na ang mga monarch at mga rulers, ang mundo nila ay magiging battlefield. Hiling nito na ang lahat ng importanteng tao sa buhay ni Jinwoo ay masunog at maging abo kasabay sa digmaan. Wika naman ni Jinwoo na hindi iyon mangyayari at tinuluyan na ang monarch. Lumabas na sa system na natalo na niya ang dungeon boss. Sa sobrang laki ng experience na nakuha ni Jinwoo, tumagal ang system bago ito masabi. Nanghihinayang si Jinwoo dahil wala siyang nakuhang shadow, pero kahit na ganon, may nakuha naman siya sa katawan ng monarch. Si Jinwoo ngayon ay level 122 na. Samantala ipinakita dito ang isang magandang bahay, at helicopter may bumaba na 2 tao. Wika ng may-ari ng bahay na wala siyang inaasahang bisita ngayong araw. Ito pala si Christopher Reed, isang national level hunter. Binati nito ang Deputy Director at si Mrs. Senner. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang mga ito ay agad nang tinalakay ang kanilang dahilan ng biglaang pagbisita. Wika ni Christopher na kung narito sila para sa S-rank gate na nagpakita sa East, ay wala siyang planong pumunta, pero paliwanag ni Mrs. Senner na hindi sila nagpunta para doon may mas malaki silang problema. Nagtaka naman ang hunter kung ano pa ang mas malaking problema sa isang S-rank gate. Dito na sinabi ni Mrs. Senner na maaaring si Christopher ay papatayin sa hinaharap. At dito na nagtatapos ang Season 3 Episode 8 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 9, ilalagay ko na yon sa ating channel.